Hindi makapaniwala si Tanya na hindi siya nakagawa ng paraan para makakwentuhan si Estela ng mas matagal. Nakahalata siguro ito na nagseselos siya, kaya nagpaalam kaagad ito. Ginawa lang nitong dahilan na may gagawin ito sa opisina ni David. Kung hindi man niya ito makausap kaagad tungkol sa personal na mga bagay tungkol sa family history nito, sana man lang ay nakapagsimula siya ng casual na pakikipagkaibigan para mabigyang daan ang pagkakataong kailangan niya sa bandang huli. Pero hinayaan niyang maghari ang inis niya. Nagdurusa tuloy siya sa panghihinayang. Kung ginawa sana ni Alex ang dapat gawin ito, sana hindi mangyayari yun. Sa gilid ng kaniyang mga mata, nakita niya ang paglapit nito. Mula sa pagpa-floating ay tumayo siya. Tumabi si Alex sa kanya. Naiinip ako, langoy tayo? Hindi ako masyado marunong lumangoy, sagot niya, sabay talikod at naglakad patungo sa pampang. Pero mabilis itong nakahabol sa kanya. Hey, kanina pa kita nahahalata. Iniwasan mo ba ako? Hindi. Then why are you always turning away whenever I get near? Kung tunay tayong kasal, isipin kong lover's spot ito over Stella. Pero hindi naman, so maybe may dahilang iba. Nasa tingin ko dapat ko malaman. So I can act accordingly. Iniwasan niyang tumingin kaagad dito dahil halos totoong sinabi nito. Iniisip ko lang kung gaano ka-rational ang narinig natin mula kay David. Ang dami kong iniisip. I'm not even sure now that we're following the right lead. Paano kung hindi tama ang naibigay kong pangalan ng inay ko kay mama? Paano kung namatay nga ang Julia? Julia na yun sa sunog. And my biological mother just happened to fancy pretending she was her. While in her deathbed? Nagdududang tanong nito. Nakadama siya na matinding guilt at pagkalito. Sandaling hindi siya nakaimik. I don't know. I'm trying to be objective. But it's hard. Pabulong na sabi niya. Then, hayaan mong ako na lang ang maging objective. Tanya, she's your mother. You can't help being emotional. Marahang sabi nito. Naramdaman niyang gusto niya itong yakapin dahil para siyang nangihina. Pero pinaglabanan niya yon dahil masama pa rin ang loob niya rito. Just think, if we'd made her stay a little longer, baka natanong natin siya. Baka may bago tayong nalaman. Who? Blanko ang mukha na tanong nito. Itinirik niya ang kanyang mga mata. She was sure that was just for show. Makakalimutan ba kaagad nito kung sinong sinasabi niya? Ang maganda at nakatong sa si Estela. Paalala niya rito. Sabi nito na lalong ikinainis niya. Instead, sinayang mo ang panahon sa pakikipag-flirt sa kanya kanina. Sayang ang chance. Ngumisi ito. Yun bang ipinagpuputok ng butchi mo kanina pa? Hindi nagpuputok ang... Sweetheart. Naglalambing na sabi nito sabay hila sa kanya palapit sa katawan nito. You're wrong. Wala akong... Don't look now. But somebody's watching from the beach. Ibang interes kay Stella kundi alamin kong ang version ng urban legend na yon ay pareho ng kay David. Since technically, miyembro siya ng pamilya. Ha? Ano? Wala sa sarili at nalilito niyang sambit. The feeling of being close to him, plastered to his body actually, was both disconcerting and exhilarating. Nagkakabuhol-buhol ang paghinga niya sa pagtatago nun dito. Parang ang sinasabi nito sa kanya ay matatamis na salitang reserbado lang ng isang mangingibig sa kanyang iniibig. Parang ginayuma siya nun at nang malalagkit na titig nito nang walang kahirap-hirap. There was no way she could think of getting past it. Except making him think what he was saying was an act only. Wala siyang nagawa kundi ang sumuko. Yumakap din siya rito at nginitian ito ng matamis. So, anong version ni Estela? Nakatitig to sa kanyang mukha, pababa sa kanyang mga labi. Abot ang adelantado ah. Don't you dare. Mahinang banta niya rito. Mabilis na nagbalik sa kanyang mga mata ang tingin nito. Sabi lang naman niya, naging controversial na ang urban legend na yon tungkol sa kanyang pamilya. Lalo na yung tungkol sa mga multo. Yun yung sabi niya. Tumingin uli ito sa mga labi niya. Hey, can I just... Kinurot niya ito nagpino sa batok nito. Anong sinabi niya? Ouch!
Mahinang angal nito. Ano nga sinabi niya? Ang sabi niya hindi totoo ang sunog sa Kamalhig. Naglayas daw magkasintahan at hindi na nagbalik. At siguro daw kung saan mang panig ng mundo napadpad ang mga ito. Nakapagsimula na ang mga ito ng sariling pamilya at meron ng mga apo. Kumunot ang kaniyang noo, lalo siyang nalito. Tingin mo, nagsasabi siya ng totoo? Hindi ko alam. Hindi ko lang maintindihan kasi. Ang mga nalalaman natin so far malayo sa kinasapitan ng inay ko. Pareho nating alam na namatay si inay sa hospital kung saan niya ako ipinanganak. Unless tama ang sabi mo kanina, na mali ang ibinigay na pangalan ng inay mo kay Mama Carla. Pero mas tama ang dating ng sinabi mo. Bakit naman magsisinungaling siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay? There is that. Sa korte, mahalaga ang huling salita ng isang malapit ng mamatay sa desisyon ng husgado. I have to believe that. Ikaw ang pulis at hindi ako. Ikaw ang may alam ng trabaho mo. Thanks for the vote of confidence. Are they still there? Watching us and loving every minute of it. This is getting really uncomfortable. Yeah, I think they can see that too. Bahagyang namilog ang kanyang mga mata. Wala akong magagawa para kasing gusto mong tumulak at tumakbo. Ako? Walang sisihan kung mabisto tayo ha? Sandaling nag-alala siya. Maya-maya pinaningkitan niya ito ng mga mata. His eyes, they were laughing at her. Mabilis na lumingon siya at hinanap sina Stella at David. Pero wala ni Anino ng mga ito roon. Loko ka talaga. Tawa ito ng tawa. Napakaloko mo talaga. I can't trust you. Tinadtad niya ito ng kurot sa lahat ng parte na mahawakan niya. Pinipigil naman ito ang mga kamay niya habang taranta sa kakaiwas. Tawa ito ng tawa. Napakaloko mo talaga, baliw! Stop it! They're coming. Lokohin mong, nagsasabi na ako ng totoo. Akala mo maniniwala ako? Bitiw! Niyakap siya nito ng mahigpit. Look, careful. Dumating na talaga sila. Iniikot siya nito kaya saglit na nakita niya sina Stella at David. He was telling the truth. Nag-i-stroll sa beach yung dalawa. Hindi niya kailangang isuot pa ang salamin niya para hindi makilala ang hugis ng katawan at paraan ng paglalakad ng mga ito. Okay na? Anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? Sinimulan nitong halikan ng balikat niya. Tinatanong pa ba yun? Stop! Relax, Tanya. Isipin mo na lang, arte lang to. Hindi ako artista. Ikaw ang nakaisip ng idea na to, di ba? Well, Nangangatal ka. Nag-aalalang sabi nito. Nilalamig kasi ako eh. Let me warm you. Muli siyang nakulong sa yakap nito ilang saglit pa na malaya na lang niya na malapit na ang mga mukha nila. Alex, you really think this doesn't happen to newlyweds? Amused na tanong nito hanggang sa maglapat na ang mga labi nila. It wasn't an all-out kiss. It was playful. Parang tinutukso siya nitong gumanti. Ilang sandali ang lumipas bago siya tumugon sa halik nito. Bumitiw ito at natawa ng mahina. Saka uli siya hinalikan ng mas matagal. It felt like forever. Nang bumitiw ito, napaungol siya. He was good. Dumilat siya at nakitang nakangiti ito. Nag-init ang buong mukha niya. I bet none of your boyfriends had kissed you like that. Nagyayabang na sabi nito. You're such an arrogant. Narinig niyang may tumatawag sa kanila mula sa pampang, si Stella. Hold that thought. Amused na sabi nito. Bago siya pinayagan lumingon. Wala siyang nagawa kundi ang ngumiti nang makita niya sina David at Stella sa pampang. Abot na nga pagkakangiti ng mga ito habang kumakaway sa kanila. Saka nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Isinuot ni Tanya ang baon niyang maiksing black dress para sa dinner nila sa mansyon ng gabing yun. Hindi niya yun dinala para ipang-akit. Nagkataon lang na yun ang madaling i-empake. Kasama ang dalawa pang mini dress na baon niya sa kanyang bag. Pero nag-alala siya sa magiging reaksyon ni Alex nang makita siya nito paglabas niya ng banyo. Nalabasan niya itong nagsusuot pa ng jacket nito. You brought a jacket? Saan mo ba yan naisingit? I have to. It attracts pollens. Pollens? Bees. Simpleng pagpapaliwanag nito. Naiiling na nagtungo siya sa vanity. Naka-contact lens siya, kaya kitang-kita niya ang makinis na mukha nito at kung gaano ito kagwapo. Pathetic.
It's effective, protesta nito. Pero maswerte talaga kayong mga babae na. Wardrobe sa weapon, sabi nga. You women have much variety to go around. Sinalubong niya ang tingin nito sa reflection sa salamin. Leer at me longer, and you'll have Jackie on the phone in 2 seconds. Ipinagpatuloy na nito ang pag-ayos ng collar ng jacket nito. Pambihira ka naman. Sinong lalaking kilala mo ang walang soft spot sa black mini dress? Gays? What? Hindi ako. Natigil ito nang matawa siya. Ibang klase ka magbiro ha. Nagkibit balikat siya habang ikinakabit ang dangling earrings niya. Don't you think this is quite cozy? Both of us sharing this room like real husband and wife and... 1 second? Putol niya sa nais pang sabihin nito habang iniabot ang kanyang cellphone. Tiningnan muna siya nito ng masama saka lumabas ng kwarto. Nakarating sila sa mansyon, sakay ng van na sumundo sa kanila sa Puerto Galera. Sinalubong sila nina Estela at David sa front door. Nang mag-comment siya sa ganda nun ay tumawa si Stella. I'm actually thinking of turning this into an inn. Sort of like a once-in-a-lifetime chance to live in a real old mansion. Kami na lang ni Mama nakatira dito plus the maids. Most of the rooms cost much to maintain and the old, ancient furniture, the preservation of the paintings. Nakapanghihinayang na walang nakaka-appreciate. Mama would kill me if I sell them. Kaya naisip ko na lang na pagkakitaan sa ibang paraan. Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Lumipas na ang grandeur. We don't live like that anymore. Tinitigan niya ito sa mukha dahil na-curious siya sa magkahalong lungkot at sigla sa tinig nito, na parang hindi man lang ito nanghihinayang sa panahong lumipas na sinasabi nito. O natanggap na nito yun noon pa man. Drinks? Alex, Tanya? Nagtungo si David sa isang bar sa corner ng maluwang na hall at binuksan nito ang refrigerator. The bar itself looked like real Nara. Old enough and well-preserved, it was already an attraction in itself. Separate from the tasteful ageness of the house, humingi si Alex ng cognac. Samantalang siya ay white wine. Nagkwentuhan sila sa sala hanggang sa inanunsyo ng isang maid na nakahain na ang hapunan. Masiglang tumayo si Stella mula sa sofa. Let's go! Masarap magluto ang cook namin. She also takes it as an insult when we let the food get cold. Tara, Tanya! Nakangiting ikinawit nito ang kamay nito sa braso niya. Animo matagal na sila magkakilala. Kahit naasiwa sa exuberance, ay ngumiti na lang siya. Nadaanan nila ang malaking spiral staircase nang may marinig silang hingal na nagmumula sa hagdan. Sabay-sabay silang napatingala roon. May matandang bumababa roon, alalay na isang nurse. Nakatingin to sa kanila lalo na sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang matinding shock na nasa mukha nito. Diyos ko! Paungol na sabi nito sa naghihirap na tinig. Julia! Tumili si Estela nang unti-unting bumagsak ang matanda sa kinatatayuan nito. Nahirapang mag-concentrate sa pagkain si Tanya. Will she be alright? Hindi niya napigilang tanong kahit 2 beses na siyang nagtanong mula nang maupo sila sa harap ng hapagkainan. Nakikita pa rin niya sa isipan niya ang nasaksihan niyang pagbagsak ni Senyora Montenegro, pinsan ng kanyang ina na si Julia. She remained rooted to the spot of Ella ran up the stairs for her mother. Bahagya itong nakapagpaalam sa kanila habang pinapagalitan nito ang nurse kung bakit pinayagan nitong lumabas ang ina nito mula sa kwarto. She's had fainting spells recently, sabi sa kanila ni David Daniel na mag-isa sa 3 occupants sa mesa. Worried si Ella naturally. Pero sabi ng doktor ni Senyora, dala lang daw yun ang edad nito at constant depression na hindi na yata niya kinagalingan mula pa noon. Nahihirapan na rin siyang matulog sa gabi. Minsan, 1 o 2 oras lang siyang nakakatulog noong hindi pa siya nararesetahan ng sleeping pills. She's always wandering at night, kaya pinapainom na siya ngayon ng gamot ni Ella sa gabi bago siya matulog. Lahat ng to ay dahil sa nangyari kay Julia? Tanong niya rito. Alex kicked her under the table pero nakalabas na ang tanong sa kanyang bibig bago niya yun mapigilan. That's why they say. Tumingin ito sa kanila pagkatapos humulyap sa likuran nito na parang sinigurong walang nakakarinig. Sabi kasi nila si Senyora raw ang nagsumbong kay Don
tungkol sa pagtatanan ni Julia at ng nobyo niya noon. Kaya nung mamatay ang magkasintahan ng gabing yun, hindi niya napatawad ang kanyang sarili. Titig na titig siya kay Daniel na nakangisi at kumindat pa sa kanya. She wanted to throw the wine at his face. At the same time, she wanted him to keep talking. Paano kung may nakaligtas kahit isa sa kanilang dalawa? Nakita ba mga bangkay nila? Ilang sandaling tinitigan siya nito na parang natutuwa ito dahil interesado siya sa ikinekwento nito. Sobra silang nasunog eh. Hindi na na-recognize kung alin sa mga abong naiwan ng uling at katawan pagkatapos ng sunog. Alam mo na, sobrang obsolete ng forensics noon. Tapos liblib na lugar pa to. Inassume na lang na pareho silang nasawi kasi hindi rin naman sumulpot kahit isa sa kanila later on. You love spreading this urban legend, don't you? Tanong ni Alex sa inis na tono. Napatingin sila rito. Medyo pare. When I first came here, I was fascinated by it. Really, really fascinated. Marami na kasi ako narinig na ganito mga kwento sa ibang mga lugar. Pero dito lang ako nakarinig ng ganito. Parang Romeo and Juliet. But this one's more tragic. They even have ghosts to prove it. Had people actually seen the ghost? Tanong niya sa tinig na hindi niya nakilala. She was mostly operating on remote control code. Dahil kung nasa sarili niya siya, tiyak na hindi siya mananatiling kalmadong nakaupo sa silya niya ng mga sandaling yun. Oh yes, I've seen them. Or at least I think I saw one of them. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Alex. May nakatagong disgust sa tinig. It was evident that he believed Daniel or David was only making it to spice up the story. Bago pa lang ako sa trabaho ko sa resort nang marinig ko ang kwento tungkol sa sinumang palad na lovers. Gaya nyo, tinatawanan ko lang yun noon. Nagkainuman kami ng ilan sa mga bago kong kakilala. At nauwi ang inuman sa there na magtungo kami sa lugar para makita ko ng sarili kong mga mata ang mga ghost ni na Julia at ang nobyo niya. In spite of herself, intrigang-intriga si Tanya. Kahit nagsisimula na rin siyang mainis dito, hindi niya maiwasang mahook sa storytelling nito. What happened? Nakita niyang sinulyapan siya ni Alex sa gilid ng kaniyang mga mata pero hindi niya pinansin ito. Well, here's what happened. Nag-hike kami sa lugar na pinapakitaan ng mga multo ng mismong gabing yun. Nagtago kami at naghintay hanggang madaling araw. Nakatulog na nga ako eh. Hindi talaga ako naniniwala na may lalabas na multo. Tapos, nagising ako kasi sobrang lamig. Para ako nasa isang air-conditioned room na nasa pinakamababang temperature. Nangangaligkik talaga ako sa lamig eh. Pati mga kasama ko nagising. It was already happening when I woke up. Minarinig akong kakaiba sa hangin. Parang tunog ng hangin. Alam niyo yung ingin ng hangin kapag malakas ang ihip? Yung nagdaraan sa tunnel na tunog? It was like that. It was after a minute before I realized na hindi natural ang naririnig ko. It was uncanny. Hindi yun tunog o salitang nagmumula sa bibig ng tao. I mean, nabuhay na tao. Pero sa huli, naging distinct ang naririnig ko. Mahabang ungol na isang salita. Isang pangalan. Nakita ko na lang ang parang usok na nagdaraan sa harap naming 5. Namutla ito. Nakatingin ito sa kanila pero may distinct impression ang makikita rito na hindi talaga sila ang nakikita nito. Parang usok. Pero buong usok. Nakalutang na nagdaraan sa mismong harap namin. Ang hugis niya lalaki, isang matangkad na lalaki. At umuungol siya ng Julia. Sandaling namagitan ng katahimikan sa komedor habang nakatutok ang mga mata nila ni Alex kay Daniel. Anong pangalan niya? Mahinang tanong niya. Nino, nakakunot ang noong tanong ni Daniel, bahagyang naistorbo. Nung lover ni Julia. Daniel, sabi nito sa pangalan nito pero sa Tagalog na pagbigkas. Napakurap siya. Daniel? Tuluyang namatay ang hash na mood nang bigla itong umisi. Now, do you know why I'm really fascinated? Now, do you know why I'm really fascinated with this urban legend? Magkapareho kami ng pangalan.
Asar na panggagaya ni Alex sa sinabi ni Daniel David pagkatapos nitong ikwento ang tungkol sa experience nito na makita ang multo ni Daniel. Yeah, you're right. Kaya nga minsan David na lang pinapatawag sa akin. Kasi Daniel, kapangalan ng multo. Naihatid na sila ng driver pabalik sa resort. Sa halip na umaakyat kaagad sa kanilang cottage, ay naglakad-lakad muna sila sa dalampasigan. Nagawa pa silang harapin ni Ella na sobrang apologetic para mag-set ng appointment para sa pagkikita uli nila kinabukasan ng umaga bago sila umalis. Mabuti naman at naipabaon nito sa kanila ang balitang kalmado nang natutulog ang ina nito. Tahimik lang sila hanggang sa mapansin nitong hindi siya nagsasalita. Don't tell me you actually believe him. Hindi si Daniel ang iniisip ko. Si Senyora. Anong tungkol kay Senyora? Yung fact na napagkamalan kanyang si Julia? Tumango siya. Hindi yun maalis-alis sa isip niya. Oo, maliit pa ako. Sinasabi sa akin lagi ni Mama na kamukhang kamukha ko raw ang inay ko. Akala ko kailangan ko pang makakita ng larawan para makasiguro. Pero hindi na pala. So naniniwala kang hindi nagsisinungaling ang ina mo sa sinabi niyang pangalan sa kanyang deathbed? How can still doubt that now? Na ibig sabihin, sinungaling talaga yang si Daniel. Napangiti siya. At least, he has style. Aminin ko halos kumbinsido akong nakita niya talaga ang multo ni Daniel sa paraan ng pagkakwento niya kanina. Umaarte lang yun, nagpapasikat sa atin. You have to admit, hindi madaling iarte ang pamutla at pagtayo ng mga balahibo. Madali ang panginginig at pangangatal ng boses. But his other... Sobra siyang naniniwala sa sarili niya. It was almost real to him. Nakangiting sumulyap siya rito. What made you so pissed off with the guy? Parang bakla kalalaking tao, masyadong chismoso. Kung hindi siya madaldal, hindi natin malalaman hanggang ngayon ang tungkol sa mga magulang ko. Urban legend, si Ella, itinanggi niya ang tungkol sa pagkamatay ng lover sa sunog. Nakakita ka lang ng tongs, naduling ka na. I must admit, she carried them nicely. When you see tongs between a nice pair of buns, oh. Para saan yun? Hinimas nito ang parte ng bisig nito. You're getting yourself distracted. Hindi kita isinama rito para lang bantayan ako. We are also going to investigate. Ay, pambihira. Hindi kita masita sa sobra mong pagkabilib sa mga sinasabi ng engot na Daniel na yun. Pero, nagkakapasa na ako ngayon sa mga kurot mo tuwing mababanggit ko lang ang pangalan ni Ella. If I didn't know any better, nagsiselos ka eh. What? Ako? Nagsiselos? Narinig mo ba sarili mo? Hindi pa ako bingi. And for your information, hindi rin ako makakalimutin. Hindi ko pa nakakalimutan ang dear natin. I have yet to see tongues between your... Tumili siya. Loko ka talaga. Nasampal niya ito sa pisngi. Saka tinutup ang kanyang bibig. Alex? Sinampal mo ba talaga ako? Kasi naman, alam mo bang wala pang babaeng nakakasampal sa akin? Ikaw rin naman kasi ang may kasalanan eh. You're about to mention my... There is that. I got carried away. Oo na, sige na. You're forgiven na. Anong sabi mo? Ako pa ngayon ang... Hindi rin niya naituloy ang nais niyang sabihin dahil tinalikuran na siya nito. Alex! Nagpapadyak siya sa sobrang inis. Alex! Kumaway lang ito at nagpatuloy sa paglakad. Tawa ng tawa si Jackie habang nakikinig sa huling parte ng kwento ni Tanya tungkol sa kuya nitong adelantado. Nakauwi siya sa cottage pero hindi pa siya umaakyat dahil kausap pa siya ni Jackie. Nakita niyang ilang beses ang sumilip sa labas ng pinto si Alex. Hindi niya pinansin ito. Of course, this time, she couldn't tell her friend everything about the kiss she and Alex shared. For instance, tiyak na mababaliw si Jackie at tutudyuin siya nito nang walang humpay. I can't believe that was the first time someone's ever slapped him. I mean, what? Has he never ever made a mistake? Ganun ba talaga kaswabe ang kuya ko? Yes. On the other hand, I see how he treats his girlfriends. I mean, one at a time GFs. Let's face it, mahilig sa babae ang kuya ko pero one woman man siya. He's a perfect gentleman and a sweet guy. He thinks of everything until, well, alam mo na, hanggang sa breakup time. You can't really wonder kung bakit kaibigan pa rin niya hanggang ngayon ang mga exes niya. Tingin ko, posible ngang wala pang babaeng sumasampal sa kanya.
Loyal ka lang kamo. Tumawa ito. Ako loyal? How about you? Kanina pa tayo sa phone pero napansin ko lang wala ka pang nagkikwento sa akin tungkol sa lakad nyo dyan. Maliban sa kung paano mag-behave ang kuya ko since you got there. Natigilan siya. What? Am I being interrogated here? Nagsusumbong lang po ako sa'yo. Pagdating sa mission namin dito, well, wala pa talaga nangyayari. Nakagat niya ang ibabang labi sa kanyang pagsisinungaling. She had not told Jackie about the urban legend that concerned her parents. Kung malalaman nito na mayroon na silang nakuhang dalawang version ng urban legend na yon, she was bound to get suspicious. She would make up nasty things about her and her brother. At pinakahuli sa gusto niyang mangyari ay yung tudyuin siya ng best friend niya sa kapatid nito. Ganun ba? So magtatagal kayo dyan? Not necessarily. Good. Change topic tayo sandali. Alam mo bang dumaan kanina dito si Edmond? Kasi dumalaw yata siya sa shop niyo at wala ka ron. Nagulat siya noong sinabi ni Bessie sa kanya na nasa bakasyon ka. Wala ka raw sinabi sa kanya eh. Wala nga, ayoko ma-awkward sakaling invite niya ang sarili niya and I decline. Hindi naman siguro. Alam naman niyang unang bakasyon mo to since Mama Carla died. So gugustuhin mo ng privacy. I don't know. Nagiging persistent siya lately eh. Parang iniisip yata niya na mula nung mamatay si Mama, kailangan ko na nang makakasama. Anyway, hindi ka pa ba niya tinatawagan? Hindi pa eh. Baka nagtampo. May mga ganong arte nga siya nitong huli eh. Hay nako, dapat yata kumikilos na ako. Natawa siya. Wala ka bang ibang prospect? Meron sana pero mukhang hindi ka interested kay Pogi, kaya akin na lang. Paano mo naman nasabing hindi ako interested? Come on friend. Has been at you since last year. But so far, hindi ko naman nakikitang na-excite ka tuwing natatanong ko siya. How many times have you told him you're not really to have a relationship? Si Edmond lang naman ang makulit. In my opinion, kung may mararamdaman ka para sa kanya, edi sana naramdaman mo na matagal na, no? Ay, you're such a naughty romantic. Naiiling na sabi niya. Saka hinawi ang buhok na humarang sa kanyang muka. Nilaro din nun ang hem ng kanyang suot na dress. Hinawakan niya yon bago liparin. Jackie, I have to go. It's getting windy at magbibihis na ako. Keep your line open ha. Basta, kailangan ko ng matinong kausap. Tatawag ako sa'yo bago ako mabaliw. Alright. Pagkatapos niya makipag-usap kay Jackie, nagtungo na siya sa hagdan. Narinig pa niya ang masayang tawanan mula sa isang maliit na grupo ng mga bakasyonistang nag-e-enjoy sa isa sa dalawang bonfire sa beach. Nakarating siya sa balkonahe at malapit na siya sa pinto ng cottage nang muling mag-ring ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Si Edmond. Tinanggap niyang tawag ng maisip na maaaring kanina pa ito tumatawag. Pero busy ang kanyang phone dahil kausap niya si Jackie. Hindi muna siya pumasok, bagkus tinungo niya ang railing ng balkonahe. Hello, Edmond? Hi, Tanya. How's your vacation going? It's fine. Hinawakan uli niya ang kanyang dress para hindi yun liparin ng hangin. What took you so long? Tanong ni Alex kay Tanya. 5 minuto lang niyang nakausap si Edmond nang maging possessive na ang tinig nito. Naaasiwa siya kapag gano'n na ang tono nito. May problema ba? Tanong ni Alex sa kanya. Inis pa rin siya rito pero lalo siyang nainis nang makita niya kung nasaan ito. Anong ginagawa mo sa kama? Natutulog sa side ko? Nagtagi sa mga bagang niya. Adelantado talaga lalaking ito. Saan kaya nakuha ni Jackie yung sinabi nito na marunong makitungo ng maayos ang kuya nito sa mga babae? Get off the bed! O gusto mong ako ang mahiga sa sahig? For goodness sake, Tanya. Hindi ko inasahan ito mula sa'yo. This is movie stuff from, let's say, the 20th century. You actually think I will sleep on a hard floor? While we have this big, comfortable bed? Ano, do you mean that didn't even enter your nut head? Umupo ito sa kama. Bakit? Iniisip mo ba na dahil lang natulog tayo sa isang kama, pakakasal na tayo bukas ng umaga? Come on, Tanya. Alam mo namang may injury ako sa likod nun. Diba? Masakit mahiga sa matigas na higaan. Isa pa, iniisip mo bang susunggaban kita in the middle of the night kung dito ako mahihiga? Because that's crazy. Kung bala kitang sunggapan, kahit sa labas pa ako matulog, walang makapipigil sa akin. Alright?
Sira ulo ka talaga, no? Tanya, ang laki ng kama. Kahit malikot kang matulog, hindi tayo magkakadikit. Isa pa kung sakali, tulog na tulog tayo nun. Ano mangyayari? Kung iniisip mong, Wala akong iniisip, baka ikaw meron. pinukol siya nito na nagdududang tingin. Nagmamadaling tinungo niya ang banyo bago niya maibato rito ang cellphone niya. She knew he was right. Ang mga makalumang paniniwala ay parang mabigat na bagay na itinatapon na lang. Sa mga taong open-minded, hindi na kinakaunutan ng noo ang pagsasama ng mga magkakaibigan. Sa isang tirahan sa panahon ngayon. Pero may munting problema sa kanilang dalawa ni Alex. Yung lihim niyang crush dito dati, mukhang hindi pa yata nawawala. Naging dormant lang. She now realized there was a part of her that knew this when she decided she would ask for his help. Pero binaliwala niya. Inakala niyang makakaya niyang i-manage. Then he kissed her on the beach. And she thought how wrong she was. She had always thought of his jokes as harmless. Na binibiro lang siya nito at wala yung ibig sabihin. Pero nung hinalikan na siya nito, naramdaman niya na nahuhulog siya sa isang patibong na madalas kahulugan ng mga anak ni Eva. Nagsimula na siyang umasa. Maybe he really meant that kiss. How could someone kiss someone else so sweetly and not mean it? Baka naman gaya niya, may lihim din itong attraction sa kanya na itinatago lang nito. Dahil kagaya niya, akala nito ay wala itong pag-asa. O kaya natotorpe ito. O kaya, takot mabusted. She had always thought that if she had made a go at him, she would not survive if she got rejected. I'm sorry, Tanya, but I was just kidding. I can only think of you as my little sister's best friend. Sasabihin nito sa huli. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata habang sinesermonan niya ang kanyang sarili. She was pathetic. Muli niyang naisip na kung mapapansin siya ni Alex, sana noon pa. Sana noon pa, nagpahaging na to sa kanya. Kung gusto siya nito, sana noon pa, niligawan na siya nito. Pero halata naman, hindi siya type nito. Tinapos niya pag-shower at nagpalit siya ng damit pantulog. She found out right away, she was right to think so. Nang lumabas siya ng banyo, naririnig niya mahinang paghilik nito. Aburidong-aburido siya sa loob ng banyo pero ang loko, mahimbing nang natutulog. It just went to show how right she wasn't thinking. He didn't feel anything for her other than platonic. A platonic feelings. Hindi na siya magkakamali. Kung magkamali man siya, hindi na lang siya pahahalata. At dahil sa pagod ay kaagad siyang nakatulog. Tumatakbo si Tanya. Napupuno ang kanyang mga baga ng hanging kasinlamig ng yelo. Naliligaw siya sa isang lugar na napupuno ng nakapangangalikig na lamig na usok. May hinahanap siya. Naroon sa likod ng makapal na ulap. Kung magiging matapang lang siya, kung makakahakbang pa siya ng ilan pang mga hakbang, alam niyang abot kamay na niya yun. Alam niyang nasa malapit lang. She tried to reach with both hands in front of her. Pero sobrang kapal ng ulap nang bigla yung nawala. Napalunok siya. Kumakabog ang dibdib niya at parang kulog ang bawat mintig sa kanyang mga tainga. Ano ang gagawin niya? If she could only stop her teeth from chattering, she could think straight. Ano bang hinahanap niya? O sino? Bakit hindi niya maalala? Nagulat na lang siya na may mga kamay na biglang sumulpot sa harap niya at humawak sa kanyang mga braso ng mahigpit. Sa sobrang takot ay napasigaw siya ng malakas. Tanya! Dumilit siya. Natagpuan niyang sarili na nakatitig sa nag-aalalang mukha ni Alex. Nananaginip ka! Nang maunawaan niyang sinabi nito, nanlambot siya. Pakiramdam niya na wala ng lakas ang kanyang katawan. Magap na niyakap siya nito at hinagod ang kanyang likod. Basang-basa ka ng pawis. Ano bang napanaginipan mo? Hindi ko alam. Naliligaw raw ako sa isang lugar na sobrang kapal at lamig ng fog. Natatakot kasi nag-iisa lang ako. Tapos, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tapos bigla na lang may mga humawak sa akin at hinila ako. Doon ako nagising. Baka ako na yung humila sa'yo. May dalawang kamay na basta na lang humawak sa akin. Tapos hinila ako. Napasigaw na lang ako. Was I loud? Nahihiyang tanong niya. Oo, nagising mo yata ang buong Mindoro. Pero just kidding, nagising akong umuungol ka at sipa ng sipa. Kinabahan ako sa'yo kasi hindi kita agad magising.
Okay ka na ba? Sumandal ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Salamat. Sumandal siya sa mga unan. Tinungo nito ang maliit na mesita at nagsali ng mineral water sa isang baso. Nang makainom siya ng tubig, ay nakalma siya kahit papano. Pasensya na. Naistorbo kita. Hindi ako nananaginip ng masama. Ngayon lang talaga. Okay lang yon. Masyado ka lang sigurong tensyonado sa mga narinig natin mula kay Daniel at Ella. Hindi ka lang sanay sa ganitong paghihintay at paghimbestiga. Napalingon silang dalawa sa bintana nang makarinig sila ng tawanan na nagmumula sa beach. Nagkatinginan sila. Kung maglakad-lakad muna kaya tayo, kaya mo? Oo naman. Sa katunayan, sumigla siya nang maisip pa lang na makakalanghap siya ng sariwang hangin. Bumaba ng kama si Alex. Maya-maya lang ay palabas na sila. Nang nasa labas na sila, ay huminga siya ng malalim. Oh, that was good. Okay ka na? Oo. Hindi ka ba nilalamig? Parang hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natutuklasan kung anong totoong nangyari sa mga magulang ko. Sabi niya nang makalampas sila sa maingay na grupo ng bonfire. Anong gagawin mo kapag nalaman mong totoo? Hindi ko pa alam. I have this desire to set things right. Pero hindi ko alam kung anong magagawa ko. Na tama since wala na si inay. At sa totoo lang, in all probability, patay na rin ang itay ko. Siguro malalaman ko lang kung alam ko na ang totoong nangyari sa kanila. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sinuliapan niya ito. Siguro wala pa sa kalingkingan ng mga kasong hinawakan mo tong kasong tinutulungan mo akong lutasin. Nagkibit balikat ito. Kanya-kanya namang katangian ng mga kaso. Pero kahit sa kaninang investigador mo itanong, pinakamahirap na parte ng kaso ay ang pagharap sa pamilya ng biktima. Wala ka nang magagawa sa biktima, lalo na kung ang biktima ay wala na. Pero gagawin mo ang lahat para makahanap ng closure ang mga naiwan niyang nagmamahal sa kanya. Tumingin to sa kanya. Kaya, naunawaan kita. Ang nararamdaman mo na you can't move on until you know what happened to your parents and until you felt you have set things right. So, nagpapakaabala ka pa rin sa akin? Ikaw ang humingi ng tulong ko, hindi ba? Bakit? Na-realize ko lang bigla na pagkatapos nito, ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Mano naman? Kinakabahan ako kapag naningil ka na. Sinisingil ba talaga ang utang na loob? Hindi ba dapat? Huwag mo akong bigyan ng idea. Masakit ako maningil. Be gentle with me. Kaibigan naman ako ng kapatid mo, di ba? Nako, hindi mo lang alam kung gaano ako ka-gentle sa'yo. At anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang itanong. Aray, ano ba? Ang sabi pa naman ng kapatid mo, gentleman ka. Sinabi niya yon? Oo. So, pinag-uusapan niyo ako. Not the way you think. Anong? Kinakabahang tanong niya. May nabasa siya sa mga mata nito na ikinaasiwa at nagpakaba sa kanya. Alex? I may have to renege on my promise. Sabi nito sa tinig na mababa at may bahagyang pagkapaos. Hinila siya nito palapit dito nung tumigil siya sa isang madilim at walang taong spot sa beach. Promise? Anong? But she already knew what promise it was he was talking about. Unfortunately, hindi niya magawang magalit ng mga sandaling yun dahil nagsimula na siyang malunod sa titig ng malamlam na mga mata nito nang magdikit ang kanilang mga katawan. Nang mga sandaling yun kahit saang parte ng beach ay pwede maging private dahil tanging quarter moon lang ang magbibigay ng liwanag. Unti-unting lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Saglit na bumitiw ito. Tanya, ay lumunok ito. He was about to kiss her. Naisip niyang gaya niya, hirap din itong kontrolin ng sarili. Katulad niya, alipin din ito ng sandali. Alex, hindi na nito itinuloy pang sasabihin nito. Naglapat ang kanilang mga labi. Hindi niya alam kung sino ang masabik sa kanila nang masiglang tumugon ang mga yun sa isa't isa.